gusto mo? Pahingin ko ng pera. Gusto mo ng pera? Gusto mo ng pera? Gusto mo to? Bigay kita ng isang gagawin. Bigay kita ng pera. 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 Iboto mo ako sa next campaign ko. Tapos bigay kita lahat ng pera na gusto mo. Ano, game? Game ba? Tapos, bigay kita ng pera. Pero, iboto mo ako sa next campaign. Hindi po ako ganyan, sir. Ayaw mo? Ayaw mo? Medyo... Ayaw mo ng pera? Ganun ka tapos ayaw mo ng pera? Ayaw mo ng pera. Puto mo na ako. Tapos, katapos nito, spread mo yung campaign ko. Sabihin mo sa ibang mga tao na iboto ako. Game G. Game ka? Game po, sir. Ayaw mo. Kailangan ko lang po kaya nga, bigyan ka na ng pera. Tapos, boto mo ako. Tapos spread mo yung campaign ko. Win-win situation. Diba? Mutual relationship. You gain from it, I gain from it, everyone gains from it. Tapos, okay. Ito na lang. Pag naging president ako, bigyan kita ng 1 million. Pero kung kinuha mo yung pera nito, tapos hindi mo ako binoto, papatayin kita. Sige, sir. Madali lang. Boto mo lang ako. Ano? Sige na. Huwag mo sabihin na. So, dito ka lang, di ba? Ay, gusto na. Ay, boto niyo naman si Senator Changi. Bakit? May sa tao eh. Pinuha niya ako, binigyan niya ako. Pero sa basa, yan ba? Oo. Boto niyo siya. Seryoso. Sobrang, basta, bait siyang tao. Kasi, Oy, Maris, tara, punta tayo sa bayan. Sabihin natin, boto si Changi daw. Di ba si Changi? Buting tao na yun. Sige. Okay, so Pagmaltrato sa mga mahihirap, ito ay isang malaking problema sa Pilipinas ngayon dahil ang mga mahihirap ay parating inaabuso at hindi pinapansin ng mga tao. Isang mga halimbawa dito ay pag ang mahihirap ay pupunta sa mall, hindi sila pinapansin ng mga tao at minsan pa nga ang mga gwardiya ay hindi pinapapasok sila. Sila ay inaabuso rin dahil ang mga mayayaman at may mga kapangyarihan ay kaya nilang i-take advantage ang mga mahirap dahil sa kanilang kulang na edukasyon o dahil sila ay mahirap. Sila ay parating inaabuso ng mga mayayaman. Halimbawa nito ay pag may eleksyon at sila ay binibigyan ng pera lang para maboto ang mga opisyal. Yung halimbawa na yun ay isang halimbawa rin ng korupsyon na ginagawa ng mga mayayaman para sa kanila, sa mga mahihirap. Dahil dito, ang mga mahihirap ay nasa baba pa rin ng syudad, hindi sila umakyat at hindi sila umuunlad sa kanilang kahirapan. Kaya walang kakayahan ang mga mahirap. Walang kakayahan ang mga mahirap dahil sa mga ginagawa ng mayayaman. Kaya ang pagbabago na ninanais namin ay ang mga mahirap ay bigyan ng parehong ekwalidad sa mga mayayaman ngayon. so tangent.